last Sunday ng buwan ng Abril, di ba? Hindi tayo nagkakamali. At yung napakinggan nating awit, marang pinapakinggan ko, ito yung group na papalit sa Dorcas. Narating na panahon. At sila ang awit nagre-represent sa future na convention. So sa umagang ito, marahil ito ang umaga na hinihintay natin. At ito nga ang linggo na ating binibigyan ng panahon na ano kaya ang mangyayari sa Sunday. Diba? May mga pagkakataon na naghihintay tayo at hindi natin alam ang mangyayari. So, may tatanong ko po sa inyo, mga magulang ko at mga kapatid. Ano po ang mas mahirap gawin? Yung kayo ay hinihintay o kayo ang naghihintay? Alin ang mas mahirap gawin na sitwasyon? Kung minsan nahirapan tayo kapag tayo ang naghihintay, di po ba? Mas maganda pa yung hinihintay nila tayo. So yun po ang pamagat ng ating ng mensahe sa umagang ito, the power of waiting. O hindi waiting yung tinatayaan. Sa Tagalog, ang kapangyarihan ng paghihintay. The power of waiting. Ang paghihintay ay hindi nasasayang na oras, kundi isang panahon ng paghahanda, paglago, at pagtitiwala. Sa tatlong pirin yan. Okay? Paghahanda, paglago, at pagtitiwala. Proposition, active trust, spiritual growth, and divine timing. Bible reference ating pong kukunin sa aklat ni Propeta Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa Tagalog, ngunit silang nagaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi makapapagod. Sila'y magsisilakad at hindi mangangihina. Ang makapangyarihang pagpapala ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, tunay na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin, physical, mental, and spiritual, Lord. At narito ka sa aming harapan sa kaligidnaan, Lord God. And we feel your powerful and glorified presence. This will be thy holy name, Lord God. Nawa, ikaw ay napupuri namin, hindi lamang sa salita, kundi sa lahat ng kabuuan ng aming pagkabuhay. And we must love you with all our heart, with all our minds, and with all our strength. Lord God, salamat at may Diyos na katulad mo na siyang umaagapay sa amin at nagbibigay ng buhay at buhay na walang hanggan. Sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen. Ngayon ay nagkakaroon ng crisis ng tinatawag na waiting. The crisis of waiting. Bakit? Sapagkat po ang tao ngayon ay hindi na marunong maghintay. Di po ba pag kayo bumibili, gusto nyo kayo ang mauna? Nakasisingit kayo, mayroon na nauna sa'yo, pero gusto mo pang mauna doon sa nauna sa'yo. Sapagkat marami ka pang gagawin. So kaya nga, ngayon nga na nagiging uso na yung mga instant, di po ba, instant gratification. The culture dilemma, we live in a world of instant gratification. Gusto natin mabilis. Kaya nga, nauso na yung fast food, di po ba? Mabilis na pagluluto. Gusto natin 5 minutes lang, 2 minutes, luto na. Kakain na tayo. High-speed internet.
Yung ba, pag slow ang internet, galit tayo. Kailangan mabilis. Mabilis ang internet. Pero dito sa Pilipinas, tayo ang pinakamabagal. Kaya natin mabilis sa buong Asia. Tayo ang pinakamabagal daw ang internet. Kaya minsan, nagagalit yung iba. Maraming gusto natin gawin, hindi may communicate o may transfer, may convey dahil mabagal ang internet. So, yan ang nagiging uso sa atin. Waiting is viewed as a sign of weakness. Kapag naghihintay ka, parang mahina. Nangihina tayo. Nagkakaroon tayo ng powerlessness na tinatawag. Walang kapangyarihan. At sasabihin natin, wasted time. Kapag naghihintay ka, sayang ang oras mo. So, the biblical perspective, waiting is rarely passive. Hindi po ito basta lang binadadaan natin ang oras. It is a strategic pose used by God to align our hearts with His will na tinatawag. So, ito ay parang paghinto muna. Di ba? Pinopose mo muna. Huwag ka munang mas magmadali. At ginagamit ng Diyos ito upang ang puso natin ay maitugma sa kagustuhan niya at maituwid tayo sa pagmumuni-muni. Di ba po, pag tayo naghintay, hindi tayo naghintay lang sa corner na walang ginagawa, kundi nagmumuni-muni tayo. We're praying, we're meditating. Iniisip natin, asan na kaya yung hinihintay ko? Kung isa nanalangin tayo, bakit ang tagal ibigay ng Diyos? Hintay ng hintay. Di ba si Abraham, hindi makapaghintay yung asawa, ginamit si Hagar, nangako ang Diyos na bibigyan siya ng anak na sa Isaac, hindi nakapaghintay. Because of impulsiveness. Gusto nila madali yan. Kaya ginamit si Hagar at naipanganak si Ismael. Pero napabuti naman. Blessing in disguise dahil kung wala si Ismael, walang 12 tribes ang Arab countries. Kaya ganyan ang Diyos. O mayroon siyang option, A, B, C, D. Walang katapusang option. But we are aligning. The definition of waiting, biblically speaking, kaba ang ibig sabihin sa Greek ng waiting. Means to look for. To look for. Hope of expectantly rely on God's timing. Pag-asa, matyagang paghihintay at pagtitiwala sa perpektong panahon na gusto ng Diyos. Huwag nating unahan ng Diyos. Kung minsan nauna tayo, gusto nating mabilis. Kahit hindi pwede, ipupwede. Waiting on the Lord is not wasted time. It is transformative time that produces strength, character, and divine intervention. Tandaan po natin yan. Kaya tayo ay tumatagal sa mundo, maraming taong nakikita natin, bakit hindi ito nagbabago? Bakit dapat wala na ito sa mundo sapagkat napakasama? Ang Diyos ay binibigyan sila ng pagkakataon. Maghintay tayo. Wait for the right timing dahil ang Diyos ay may gagawin din. Hindi natin alam. Sa likod ng ating tinitingnan ay mayroong ginagawa ang Diyos para baguhin ang taong ating gusto magbago. Waiting produces spiritual strength. Renewal of strength. Binabago ang lakas. Kaya pag tayo pinaghihintay ng Diyos, huwag tayo manghina. Marami tayong hiningi sa Diyos, mga activities natin kuminsan, Lord, bakit ang tagal ng ating, lalo na sa struktura ng ating ng kongregasyon dito, parang ang tagal lumaki nito. Bakit ang tagal natin makabili ng mga ganito? Diyan makikita kung gaano tayo kalakas ang pagtitiwala. Yung weakness natin becomes strength. Renewal of strength. Waiting is not a sign of weakness but a pathway to divine energy. Pagbabagong lakas, ang paghihintay ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang landas patungo sa banal na enerhiya. There's an spiritual energy. Supernatural endurance. Makalangit na tatag. God promises the capacity to run
and not be weary. Tandaan nyo sa Bible reference natin. To run, tatakbo, at hindi tayo manghina. A stamina that comes from relying on Him. Ang stamina ay pinalalakas sapagkat tayo'y nagtitiwala sa Panginoong Diyos than human efforts. We are not depending on human efforts, but we are depending and relying on God's strength. Kaya nga sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Lahat na yun, that is generic. Lahat ng kahinaan kayang palakasin because we are depending on Christ. Without Christ, you are weak and weary. But with Christ, every time na tayo nanghihina, pag nandyan si Christ, lumalakas tayo. Example, sa Old Testament, si Elijah, Prophet Elijah. Kung ating babasahin sa 1 Kings chapter 19 verse 4 to 8, ano ang nangyari kay Prophet Elijah? Si Prophet Elijah ay isang propeta, major prophet na napakalakas ang pananampalataya. Halos tinalo niya 450 mga prophets ni Baal. Napakagaling niya. Subalit nagkataon na para bang nanghina si Prophet Elijah. Na halos sabihin niya, Lord, bakit hindi mo pa tinikitin, kinukuha ating buhay. I want to die this very moment. Sabi ni Elijah, may mga hiningi tayo, hindi ibinibigay ng Diyos. Lahat na hiningi ni Prophet Elijah to prove the power of God na matalo si Baal, yung mga propeta ni Baal, pinakita ng Diyos. Nung hingi niya magkaroon ng apoy. Di ba? Makapangyarihan ng Diyos. Subalit may hiningi tayo na kahit na gusto natin, hindi ibinibigay ng Diyos kahit tayo pa ibanal at matuwid na katulad ni Prophet Elijah. Anong ginawa ng Diyos? Pinaghintay si Elijah. Dumating ang angel na halos natutulog si Elijah, ginising siya. Anong sabi ng angel? Kumain ka, Elijah. Nakain siya. Ilalawang bisis nangyari yun na pinakain. Bakit? Bakit pinaghintay ng Diyos ang nangihina ng si Prophet Elijah? Sapagkat marami pa siyang mission na papagawa ang Panginoong Diyos sa kanya. When discouraged, God had him wait and receive renewed strength before a new mission. Minsan marami tayong mission pa sa mundo ito. Kahit nanghihina tayo, may mga pagkakataon na alam ko na nangyayari sa atin. Na pag hindi na natin kaya, nadi-discourage tayo, nanghihina tayo, na sinasabi natin, Lord, bakit hindi mo pa kukunin? Lalo ng mga nasa banig ng karamdaman. Sister Leah, my wife, palagi na sinasabi, namamatay na siya. Nahirapan na siya. Bakit pa siya binubuhay? Katulad ni Prophet Elijah, pinaghihintay siya sapagkat mayroong panahon na siya maglalakad, palalakarin siya. Katulad rito, katutugtog na katulad ng dati. And God will prove that. Nung sabihin ko nung sa harapan ng mga directors, wala ako sa sarili. Sabi ko, na kami parang, because they are bodies, it's naniwala kay Jesus. Hindi naniwala kay sa Panginoong Diyos. Sabi ko, I prove to you na si Leah hindi yan mamamatay. In 4 months, di ba sinabi niya ni Sister Leah sa inyo? In 4 months, magagaling siya. Hindi sa akin ang galing yun. Bigla ko lang nasabi. At nangyari. Nakapagturo siya, nagulat. Yung mga co-teachers namin sapagkat mayroong isa rin na stroke doon. 2 bisis Americans, hindi na sila nabuhay. Americans, na-stroke on the spot, nakaupo. Saan nakaupo? Doon mismo sa inuupaan niyang opisina. Nandadamay. Sabi ko nandadamay yung 2 Amerikano. At nung umalis ka rin, may na-stroke na naman. Babae rin. Na ang edad ay nasa 40s na. At hanggang hininalan, alam kung buhay pa sila. So just wait. Maghintay tayo. Waiting builds character and maturity.
Ang mga bata, tanda natin, wala pong yung tsaga, walang pasensya. Di ba mabilis? Maya yan, nagsasawa agad, aalis agad yan, hindi yan makapaghintay. Pero pag tayo marunong maghintay, it builds maturity. We are matured physically and spiritually. Tayo marunong tayong maghintay, hindi tayo nagmamadali, hinihintay natin ang kagustuhan ng Diyos. Developing patience. Waiting is God's way of developing the fruit of patience in us. Galatians chapter 5 verse 22-23. Kung babasahin iyon, ano ang mga binibigay? That is also the fruit of the Holy Spirit. Pag-ibig, katuwa, kapayapaan, pagpapahinahod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Naglilinis po ito ng motibo, purifying motives. Ang mahabang paghihintay ay pinapakita kung kanino natin ilalagak ang ating pagtitiwala. Long waiting seasons reveal where we place our trust, whether in God's faithfulness or our own selfish desire. Marami tayong desires. Kung kaya't nagmamadali tayo, ayaw natin makapaghintay sa kagustuhan ng Diyos. Sa ating pangsariling kagustuhan at ating katapatan at panampalataya sa Panginoong Diyos. Yun po ang ating dapat gawin. Preparation for blessing. Delay is not denial. Kaya may kasabihan sa earth principle, sa prinsipyo dito sa ating mundo, na justice delayed is justice denied. Kapag nadidelay ang pagbigay ng katarungan, ay para yang wala ng katarungan. That is the principle of justice in this world. But spiritually speaking, ang sabi, it is divine preparation. Preparation for blessing. Delay is not denial. Kapag na-delay, ang ating hinihingi, pinapanalangin, hindi nangulugan, ayaw ng Diyos ibigay. It is not denial. Hindi niya sinabing, I will not give it to you. But you must wait. Maghintay ka. Yan ang ibig sabihin. Lahat ng panalangin natin ay binibigay ng Diyos yan. Ngunit kung minsan ayaw nating maghintay, sapagkat hindi tayo nagmamature. Amen? So example, Joseph, the dreamer, sa book of Genesis chapter 37 at chapter 41, kung ating babasahin. Ano nangyari kay Joseph? Di ba maraming mga bagay na nangyari sa kanya? Ininggitan siya ng mga kapatid niya, hinulog siya sa balon, at bininta siya doon sa mga dumaraan papuntang Egypt. At ito naman na bumili sa kanya, ibininta naman siya sa Potifara doon sa Pero. Hanggang sa matagal na panahon bago siya nakapasok sa palasyo. Maraming mga pagkakataon minsan tayo binibigyan ng Diyos ng mga ibang circumstances. But that is a part of waiting. Parte yan ng paghihintay. Waiting reveals God's will. Ang paghihintay ay upang maunawa ang lubusan ang kalooban ng Diyos. Stillness in the storm. Waiting forces us to be still, allowing us to hear the quiet, gentle voice of God rather than rushing forward in anxiety. Kung minsan gusto tayong mabilis na gawin, kaya nagkakasira-sira. Di ba ang isang structure pag mabilis ginawa, pinakyaw, ano nangyayari? So, standard ang mga gamit, nawawasak agad sapagkat ang bilis ng pagkagawa, wala naman sa kayusan. Avoiding hasty decisions. Impatience often leads to trouble. Okay? Ano nangyari kay Abraham? Diba nabanggit ko niya? Ismael. Waiting allows God align everything for our own good. Example, the disciples in the upper room, doon sa Book of Acts, chapter 1, verse 4 to 8. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo?
Sinabihan sila na maghintay kayo sa Jerusalem. Sila ba ay nainip? Hindi po sila nainip. Ang kanilang impatience, it turned into prayer. Nanalangin itong mga apostles. Habang hinihintay yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na darating yung feeling of the Holy Spirit. Palagay niyo ba kung hindi sila naghintay, magkakaroon ng baptism na 3,000? Magkakaroon ba ng opening of the church during the day of Pentecost 33 AD? May itatag ba ang Church of Christ 33 AD? Kung itong apostles na 12 apostles, nasabihan ni Jesus, kayo maghintay doon sa upper room. Kung hindi sila nakapaghintay, wala tayo ngayon. At hindi may tatatag ang Church of Christ 33 AD during the time of the day of Pentecost. But they turned their impatience into prayer. And they waited until the coming of the Holy Spirit. And they were filled of the Holy Spirit. At pinangaral nila ang salita ng Diyos. And 3,000 souls were baptized on that very time. On that very day. So ganon, resulting in the power of the Holy Spirit, they were told to wait in Jerusalem, turning their impatience into prayer, resulting in the power of the Holy Spirit. Kapag tayo marunong maghintay, mga magulang ko at mga kapatid, sa anong bagay na ating pinaplano, napakaganda ng resulta. Napakaganda. Sapagkat ang gusto ng Diyos, ang kanyang kalooban, ang mangyari. What to do while you wait? Ano ba ang gagawin natin habang naghihintay? Active, maging masigla. Huwag tayong naghihintay pero nandulumo. Waiting on God is not sitting in an empty room. It is active, expectant, and faithful engagement. Tayo'y nananalangin, nakikipag-usap. Pray with expectantly. Keep praying and listening. Micah chapter 7 verse 7, ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon. Ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan. Didinggin ako ng aking Diyos. Yan ang sabi sa aklat ni Micah na sinabi niya. Trust the Word. Meditate on God's promises. Psalm chapter 113 verse 5 to 6. Aking hinihintay ang Panginoon. Hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ay umaasa ako. Verse 6. Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon nang higit kaysa paghihintay ng bantay sa umaga. Oo, higit kaysa bantay sa umaga, so pagsamba habang naghihintay. Kaya kung magsamba tayo, that is a part of waiting. Naghihintay tayo sa Kanya. Hindi tayo basta na lang walang ginagawa. Mayroon tayong mga activities, convention. That is a part of waiting. Sa paghintay sa Kanya. ICYC. Yeah. Malapit na. Sa 30 hanggang May 2. Di po ba? At ang Diyos ay magbibigay ng kapangyarihan niya. DBBS. There are so many activities in the church. But it is a part. Those are parts of waiting. We are waiting for the Lord, but we are doing His God's will. Patuloy. Lalo pa nga tayong magalak at magumapaw at damihan pa natin ang mga activities sapagkat natutuwa ang Diyos na tayo hindi nang lulumo, hindi tayo nang lulupaypay, kundi lalo tayo nagiging active at nagkakaroon ng matibay na pag-asa at pananampalataya. Without hope, without faith, without love, we cannot wait on God. Ito ang mga attributes na kailangan natin. Kailangan matibay ang ating pananampalataya. Matibay ang ating pag-asa at pag-ibig sapagkat kung wala yun, makapaghihintay ka kaya? Hindi tayo makapaghihintay. Mawawala. Magkakaroon tayo ng mabubulb tayo ika nga sapagkat kailangan natin ito. To avoid discouragement, serve others. Keep your focus outward to avoid discouragement. Para huwag tayong ma-discourage habang naghihintay. Galatians chapter 6 verse 9. At huwag tayong mga pagod
sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga hihimagot. So we keep on doing good. The promise of the way, ang pangako sa paghihintay. Waiting is a power position. Ang paghihintay ay isang makapangyarihan. Kaya nga sabi ko, ang kapangyarihan ng paghihintay. It transforms our weakness into strength. Binabago ang kahinaan natin tungo sa kalakasan. Sapagkat lalo tayo naglumalakas. Lalo nating marami tayong nagagawa. It turns our impulsiveness into maturity. Ha? Di ba? Kumisa walang tiyaga. May mga tao walang tiyaga. Ha? Ito'y kapag nagawa natin maghintay sa Diyos na hindi natin minamadali, nagbabago po ang ating pagiging Christian. Nagiging sakdal po tayo. Nagiging banal sa kanyang harapan. The ultimate promise, doon din sa Bible reference, they that wait on the Lord shall not be put to shame. Isaiah chapter 49 verse 23. Sa last sentence, at iyong makikilala na ako ang Panginoon at ang nangaghihintay sa akin ay hindi mga papahiya. Hindi makapapahiya pag tayo naghihintay sa Kanya. The final thought, ang buong kaisipan at prinsipyo ng Diyos. The God who makes us wait is the same God who is worthy of our waiting. He is never early. God is never early. Never late. But God is always on time. Tanda natin yan. God is never early. Hindi siya masyadong maaga. Hindi naman siya nalilate. God is always on time. Tanda natin. God is always on time. And for good things, ang lahat ng bagay nagiging maganda kapag tayo nagiging mapaghintay sa Kanya. Meron isang anak na ang pangalan niya ay si Johnny. Sabi ka ng nanay niya, sa English babasahin ko, if you ask God to help you behave well, He will help you. Kung sa Tagalog, kung ikaw ang maghingi sa Diyos para tulungan ka, mag-behave ka, sabi ng nanay kay Johnny. Mag-behave ka, maging mabait ka. Pero ano sabi ng anak na si Johnny? Sunagot niya kanyang ina. Sa English, sabi niya, "Oh, Mom, I didn't ask God to help me behave. I just prayed that He would give you more patience to put up with me." Iba pa yung kaisipan. Sabi ng Johnny, hindi ako nalangin sa Diyos para maging behave ako. Kundi, pinapanalangin ko na ikaw, mapagpasensyahan mo. Aking attitude. Di ba? Patience is not just waiting for others to change. Tanda natin. It is changing our own attitude while we wait. Huwag natin biglayin na magbago ng isang tao. Tayo ang mag-adjust. Yun ang ibig sabihin siguro nito. Di ba? Patience is not just waiting for others to change. It is changing our own attitude while we wait. Mayroon namang isang pastor. Sige, gawa-gawa siya ng carpenter. Carpentero siya. At mayroong yung isang member na bata, pinapanood siya. Sabi nung pastor, siguro sa kapapanood mo, marami ka natutunan na technique kung paano ang pag-ayos ng bakod or fence. Ano sagot ng member ng kabataan sa pastor? Sabi niya, "Pastor, hindi yun. Hindi yun ang aking pinahinihintay sa iyo habang ako'y nanonood sa iyong pag-ayos ng bakod." Ano ang hinihintay mo? Hinihintay ko, pastor, kung ano ang reaction mo kapag tinamaan ng martilyo ang iyong
daliri. Parang kanyang hinihintay. Ano kaya reaction? Sabi nito, waiting is a test of character. It reveals what is really in our hearts when the pressure is on. Yun ang lesson doon. Okay, waiting is a test of character. It reveals what is really in our hearts when the pressure is on. Kapag nandun na tayo sa tigig ng anumang problema, diyan makikita ko ng reaksyon natin kung tayo magagalit ba o yun ang magaling yung bata. At tinitingnan niya. Akala ng magpastor, marami itong matutunan. At meron namang nangyari na isang bata na ang dala niya ay wagon. Anong wagon? Parang kariton ito na puno ng mais. Puno ng mais kangka kasi kanilang ibibinta sako-sako. Nagkataon na bumaliktad. Nagkaroon ng problema yung gulong siguro na bumaliktad. So natapon lahat ng laman ng karga ng wagon o ng kariton. Tamang-tama, nakatapat siya doon sa farmer sa kubo ng isang farmer at nakita itong bata. Hindi ko alam ang pangalan. Tapos, sabi, mamaya na natin yan aayusin. Sabi ng kumain ka muna. Dahil naaway yung farmer sa bata, nakita niya kung paano bumaliktad at natapon yung mga karga. Tutulungan kita, sabi ng farmer. Pero gusto ko kumain ka muna. Sabi ng bata, ayoko. Hindi magugusto ang aking tatay. Hindi kumain ka muna para matulungan kita. Okay, sabi ng bata. I agree. Kakain ako. Pero sinisiguro ko, hindi magugusto ang tatay ko. Nagtaka yung farmer, bakit hindi naman magugusto ang tatay mo na pakainin ka? Sapagkat ang tatay ko po ay nadaganan ng karito, nasa ilalim siya. Kaya hindi mo na, magagalit ang tatay ko, pakain nga ako. Bakit ka ayaw kumain? Nasa ilalim ng nadaganan yung tatay ko. Kaya tulungan muna natin ng tatay ko. So, ang reason, waiting is not laziness. But sometimes we are stuck in the mess and need to stop, be calm, and wait for help. Alright? Waiting is an act of trust. The person who waits on God loses no time, even when it feels like we are losing everything. Tandaan natin yan. Sa paghihintay natin sa Panginoong Diyos, hindi tayo nauubusan ng oras at hindi nasasayang. Kahit na ang paghihintay natin sa Kanya ay nauubos na ang ating kayamanan. Amen? Maubos pa ng kayamanan natin. So what? Hinihintay naman natin ang Panginoong Jesucristo. At doon sa ating pupuntahan ay naghihintay ang crown of life, the eternal life. Huwag tayong magmadali. May mga tao nagmamadali ng mamatay. Pero ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay. Amen. Hindi lang tayo na nabubuhay at naghihintay sa Panginoon. Hindi lang tayo nabubuhay na naghihintay. Maging yung sa Revelation, no, that Ecclesiastes, Revelation chapter 6 verse 9 and 10, or Apocalypse. Ito ang sinasabi. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong kanila. Verse 10, at sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal na totoo, hindi mo hahatulan at ipanghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito po yung nauna na sa atin na mga matuwid na linigtas ng Diyos
na nasa ilalim ng dambana, naghihintay. So sa ikalawang buhay ay may paghihintay. Huwag tayo magmadali sapagkat kung tayo boto muna, gano'n din tayo, maghihintay din tayo doon. So mas maganda dito na tayo maghintay. Sapagkat sa paghihintay natin, magsasama-sama din tayo doon. Parang convention yan. Spiritual convention na lahat ng piniligtas ng Diyos ay makikita natin doon. At the final time, kung tayo marunong maghintay, ay hintayin natin yun. Amen? Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. Inilagay rin niya ang sanglibutan sa kanilang puso, lalo pat hindi matalos ng tao ang gawa na ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Amen? Pare, tumayo po tayo at palapakan natin ang Panginoong Diyos. At magalak tayong lahat. O ang banal Diyos na magpangyarihan sa lahat, minsan pa, inibig mo ng bawat isa sa amin ay kumain ng yung banal na pagkain espiritual at nawa na busog kami, Lord God. Tumimo sa aming puso at isipan na ang paghihintay ay huwag kapangyarihan. Katulad ng paghihintay mo sa amin na hindi ka naiinip, dapat huwag din kami mainip sa paghihintay sa iyo. Sa banal na pangalan ni Jesu Cristo. Amen.